Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Sa Diyos lamang po ang kalwalatian. Soli Deo Gloria. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa Channel of Hope Victorian Mission Church Lord's Day Celebration August 9, 2026. Ang ating pong sermon title is I Belong to Jesus, Living Under the Lordship of Christ. Ang mga text po natin is from Romans chapter 14 verse 7 to 9. Ang key verse po natin ay chapter 14 verse 8. At ating tema ay Christian Identity and the Lordship of Christ. Sa mga talatang ito ay pinopropose po sa atin ang salita ng Diyos na dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga buhay at mga patay, ang bawat mananampalataya ay hindi nabubuhay para sa sarili kundi para kay Kristo. A blessed morning sa ating lahat mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Happy Lord's Day, araw ng pagpupuri, pagsamba, pasasalamat at paghahandog. Napakagandang pribileyo na tayo po ay muling magkatipon-tipon bilang isang pamilya ng Diyos upang sumamba. Makinig sa kanyang salita at muling ipaalala sa ating mga puso kung sino ang ating Panginoon. Ngayong umaga, nais kong magsimula sa isang simpleng tanong. Kanino ka nabibilang? Hindi ko po tinatanong kung ano ang iyong trabaho. Hindi ko tinatanong kung ano ang iyong posisyon. Hindi ko rin tinatanong kung gaano karami ang iyong achievements. Ang tinatanong ko po kung ano ang hindi ko rin tinatanong kung ano ang mayroon ka. Ang tanong ko po ay napakasimple. Kanino ka nabibilang? To whom do you belong? Sapagkat marami po tayong maaring sabihin tungkol sa ating sarili. Katulad ng ako ay isang ama, ako ay isang ina, ako ay isang anak, ako po ay isang pastor, ako po ay isang leader, ako po ay isang teacher, ako po ay isang businessman o kaya businesswoman, ako ay isang worker o isang OFW. Lahat po ng yan ay maaaring bahagi ng ating identity o pagkakakilanlan. Subalit para sa isang taong nakakilala kay Kristo o nakakakilala kay Kristo, may isang identity na higit po sa lahat. Ano po yon? Yung identity na I belong to Jesus. Ako ay kay Jesus. At ang katotohanan ng ito ay hindi lamang isang magandang Christian phrase, ito po ay isang life-changing truth. Kung ako ay kay Jesus, hindi na ako ang sentro ng aking buhay. Kung ako ay kay Jesus, hindi na po ang mundo ang nagdidikta ng aking identity. Kung ako ay kay Jesus, hindi na ang aking past o nakaraan ang may huling salita tungkol sa akin. Kung ako ay kay Jesus, ang aking buhay ay may banal na layunin at kung ako ay kay Jesus, maging sa buhay o sa kamatayan, ako ay sa Panginoon. Ito po ang napakagandang katotohanang ipapakita at ipinapakita naman sa atin ng Romans chapter 14 verse 7 to 9. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa umaga na to. In Romans chapter 14 verse 7 to 9 it says, For none of us live to himself and no one die to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. For to this end Christ both died and rose again, that he might be Lord for both the dead and the living. Ang Diyos nawa ang magpala sa atin sa pagkabasa ng kanyang salita. Purihin, purihin, purihin ng Diyos. Mga kapatid, pansinin po natin ang isang phrase, we are the Lord's. Tayo ay sa Panginoon. At iyan ang ating pag-aaralan ngayong Lord's Day. Una, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Yan po sinasabi ni Pablo. For none of us live to himself and no one die to himself. Ang unang katotohanan ng ipinapakita ni Pablo na sumulat po ng mga talatang ito sa mga taga-Roma ay napakasimple. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Mahalagang maunawaan natin ito dahil ang natural tendency ng tao ay gawin pong sentro ang kanyang sarili. Madalas ang tanong po natin, ano ang gusto ko? Ano ang kailangan ko?
Ano ang makapagpapasaya sa akin? Ano ang makabubuti sa akin? Ano ang gusto kong mangyari? At kung hindi tayo mag-iingat, kahit po ang ating Christian life ay maaari nating gawing self-centered. Maaari tayong pumunta sa church. Ang tanong natin ay, ano ba ang makukuha ko pag nagpunta ako ng church? Maaring tayo ay maglingkod at ang tanong naman natin ay, napansin kaya ang ginawa ko, ang ibinigay ko, ang ikinontribute ko? Maaari tayong gumawa ng ministry at ang tanong natin ay, na-appreciate ba nila ang aking mga ginawa? Maaari tayong manalangin at ang tanong naman natin ay, nakuha ko ba ang gusto ko? Subalit ang ebanghelyo po o ang gospel ay nagbabago ng sentro ng ating buhay. Hindi na ako, hindi na me, kundi Christ. Hindi na what do I want? Ano bang gusto ko? Kundi Lord, what do you want? Panginoon, ano ang kailangan mo? Hindi na how can I change my name great? Or how can I make my name great? Paano ako magiging tanyag at sikat? Kundi how can I glorify the name of Jesus? Paano ko maluluwalhati ang pangalan ng Panginoong Yesus? Ang buhay po ng Kristiyano ay Christ-centered na. Mga kapatid, hindi lamang tayo tinawag ni Kristo upang magkaroon ng bagong relihiyon, tinawag niya tayo para sa bagong buhay. At ang bagong buhay na ito ay mayroong bagong sentro. Walang iba kundi si Kristo, ang anak ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang ating pamilya ay hindi lamang para sa ating sariling comfort. Ang pamilya ay lugar kung saan natin ipinapakita ang karakter ni Kristo. Ang ating trabaho ay hindi lamang paraan upang kumita. Ito ay lugar kung saan natin ipinapakita ang integrity at faithfulness na nagmumula kay Kristo Jesus. Ang ating ministry ay hindi personal na platform. Ito po ay paglilingkod sa Panginoon. Ang ating pera ay hindi lamang para sa ating sariling kasiyahan. Ito ay resource na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Ang ating oras ay hindi lamang atin. Ang ating buhay ay hindi lamang atin. We belong to Jesus. Kaya mga kapatid, bago tayo gumawa ng decision, maganda itanong muna natin sa ating mga sarili, Lord, ano ang nais mo? Bago tayo magsalita, tanong natin po, Lord, makapagbibigay ba sa iyo ito ng karangalan? Bago tayo gumawa ng isang bagay, Lord, ito ba ay makaapagpaluwalhati sa iyo? Bago tayo pumili ng direksyon ng buhay, ang tanong po, Lord, saan mo ako nais dalhin? Mga kapatid, kapag tunay nating nauunawaan na tayo ay kay Jesus, hindi na tayo mabubuhay ayon lamang sa sarili nating kagustuhan. We live for Him. We live for Jesus. Pangalawa, sinasabi po ni Pablo, sa buhay man o kamatayan, tayo ay sa Panginoon. Romans chapter 14 verse 8 sinasabi po, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Pansinin po natin ang dalawang bahagi. Una, we live unto the Lord, at pangalawa, we die unto the Lord. Ibig sabihin, ang Lordship ni Kristo ay hindi limitado. Hindi lamang siya Panginoon kapag maganda ang buhay natin. Hindi lamang siya Panginoon kapag sinasagot ang prayers natin. Hindi lamang siya Panginoon kapag may blessing. Siya ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kapag tayo'y masaya, Jesus is our Lord. Kapag tayo ay umiiyak, Jesus is Lord. Kapag tayo ay malakas, Jesus is Lord. Kapag tayo ay mahina, Jesus is Lord. Kapag tayo ay mayroong sagot sa ating mga katanungan, Jesus is Lord. Kapag hindi natin alam ang sagot, Jesus is still Lord of our lives. Kaya, whether we live or die, we live unto the Lord. Ang buhay ay para sa Kanya. Ang ating mga araw ay para sa Kanya. Ang ating talento ay para sa Kanya. Ang ating pamilya ay para sa Kanya. Ang ating pong trabaho ay para sa Kanya. Ang ating ministry ay para sa Kanya.
ang ating future ay ipinagkakatiwala natin sa Kanya. Kaya ang Christian life ay hindi lamang Jesus, bless my plans. Ito ay Jesus, make my life part of your plans. Napakalaki po ng kaibahan o difference nito. Minsan gusto natin na pagpalain ng Diyos ang plano natin, pero ang tunay na surrender ay, Lord, kahit hindi ito ang plano ko, susundin ko ang plano mo. Pangalawa, we die unto the Lord. At sinabi ni Pablo, whether we die unto the Lord. Mga kapatid, may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Hindi natin alam ang lahat ng mga mangyayari bukas. Hindi natin hawak ang haba ng ating buhay. Hindi natin hawak ang lahat ng circumstances. Subalit alam natin kung kanino tayo nabibilang. At ito ang nagbibigay ng pag-asa sa atin para sa taong na kay Kristo ang nanampalataya sa Kanya, ang kamatayan ay hindi nangangahulugan na wala ng Panginoon. Jesus remains Lord. Kaya po ang Christian hope ay hindi nakabatay sa idea na magiging madali ang buhay. Ang Christian hope o ang pag-asa nating mga mananampalataya ay nakabatay sa katotohanan ng Jesus Christ is Lord. Pangatlo, sabi po sa Roma, we are the Lord's. Romans chapter 14 verse 8, pagkatapos sabihin ni Pablo, whether we live therefore or die, sabi niya, we are the Lord's. Mga kapatid, ito ang puso ng ating mensahe. We are the Lord's. Tayo ay sa Panginoon. Hindi na tayo pag-aari ng ating success. Hindi tayo pag-aari ng ating failures. Hindi tayo pag-aari ng ating past o nakaraan. Hindi tayo pag-aari ng opinyon ng ibang tao. Hindi rin tayo pag-aari ng ating mga possessions. Hindi tayo pag-aari ng ating posisyon. We are the Lord's. Tayo ay sa Panginoon na. Ang identity po natin ay nakasalalay kay Kristo. Maaring magbago ang iyong trabaho, maaring mawala ang iyong posisyon, maaring bumaba ang iyong financial status, maaring magkaroon ka ng failure, maaring hindi ka ma-appreciate ng ibang tao. Subalit kung ikaw ay kay Kristo, hindi nawawala ang iyong identity. Ito ay mananatili. Bakit? Dahil ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa iyo ay hindi what do I have, kundi whose am I? Kanino ako? At ang sagot, I am the Lord's. Ako ay sa Panginoon. Baka may kapatid na nakikinig at nanonood sa atin ngayon na matagal nang may dinadala na kabigatan tungkol sa nakaraan. Baka sinasabi mo, Pastor, marami akong pagkakamali, marami akong regrets, marami akong kasalanan, may mga bagay akong ginawa na hindi ko na mababago. Mga kapatid, hindi natin inatanggi pinagkakaila ang ating mga nakaraan. Makasalanang nakaraan na puno ng kamalian at nagbunga ng pagsisisi at kahihiyan. Subalit para sa isang taong nakakilala kay Kristo, sa isang taong na kay Kristo na, ang nakaraan o ang past ay hindi na ang final authority sa kanyang identity. Because grace has the final word. Ang krus ni Kristo ang nagsasabi na mayroong forgiveness. Ang resurrection ni Kristo ang nagsasabi na may bagong buhay. Kaya huwag mong tingnan ang iyong sarili lamang ayon sa iyong failures. Tingnan mo ang iyong sarili ayon sa ginawa ni Kristo. You belong to Christ. Ang tanong, bakit tayo nabibilang kay Kristo? Romans chapter 14 verse 9, ngayon ipinapakita sa atin ni Pablo ang foundation ng ating belongingness. Paano tayong naging kay Kristo? Sabi po ron, for to this end, Christ both died and rose and revived. Bakit tayo na kay Kristo? Una, dahil si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Si Kristo ay nabuhay na muli. At si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Si Kristo ay bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay nabuhay na muli. Una, Christ died. Mga kapatid, ang ating salvation o kaligtasan ay mayroong pong malaking halaga o presyo. Hindi natin ito binili,
Hindi natin ito kinita, hindi rin natin ito deserve. Ito ay biyaya o grace ng Panginoon. Hindi po tayo karapat-dapat. At ang grace na yon ay ipinakita sa krus. Si Kristo ay namatay para sa atin. Dinala niya ang ating mga kasalanan. Tiniis niya ang judgment na sana'y nararapat sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Tinanggap niya ang paghihirap na para sa atin. Kaya pag sinasabi natin, I belong to Jesus, ang sagot na bakit? Ang sagot sa tanong na bakit ay because Jesus gave Himself for me. I belong to Jesus. Bakit? Kasi ibinigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa akin. Pangalawa, Christ rose. Subalit, hindi po nagtapos sa kamatayan ang ginawa ng Panginoon. Sabi ng talata, Christ both died and rose and revived o resurrected. Si Jesus ay nabuhay na muli at ito po ang foundation ng ating Christian hope o ang ating pag-asa. Hindi patay ang ating Panginoon. He is alive. Praise the Lord. Ang ating Savior ay buhay. Ang ating Panginoon, ang ating Lord ay buhay. Ang ating hope, pag-asa ay buhay. At dahil siya'y buhay, may bagong buhay para sa atin. May pag-asa sa gitna ng suffering. May pag-asa sa gitna ng failure. May pag-asa sa gitna ng uncertainty. At may pag-asa maging sa harap ng kamatayan. Panglimang bahagi ng message nito mga kapatid, si Kristo ang Panginoon ng buhay at kamatayan. Romans chapter 14 verse 9 sinasabi, Pagkatapos pong sabihin ni Pablo na si Kristo ay namatay at nabuhay na muli, ipinakita niya ang layunin, that He might be Lord both of the living and the dead. Mga kapatid, ito po yung climax. Si Kristo, Jesus is Lord. Si Kristo ang Panginoon. Hindi lamang siya Savior. He is Lord. Hindi lamang siya helper. He is Lord. Hindi lamang siya bahagi ng buhay natin. He is Lord over all of life. Siya ang Lord ng ating past, ng ating present at ng ating future. Siya ang Lord ng ating joy, ng ating sorrows, ng ating mga success at maging ang ating mga struggle. At siya ang Lord ng living and the dead. Kung si Kristo po o si Jesus ang Lord ng ating buhay, may karapatan siyang mamuno. Mga kapatid, ito ang challenge ng Lordship. Kung si Jesus or si Jesus ay Lord, hindi natin maaring sabihin, Jesus, Savior ka ng buhay ko, pero ako pa rin ang boss ng buhay ko. Hindi po pwede yon. Ang tunay na faith ay hindi lamang Jesus save me, kundi ito rin ay nagsasabi, nagdi-declare, Jesus is Lord over me. Kaya merong pagsuko, merong surrender, mayroong obedience, may pagsunod, may discipleship, may pagtuturo sa atin, may submission, mayroong holiness at mayroong faithfulness. Sa Romans chapter 14, nakita po natin dito yung relationship ng mga mananampalataya. Mahalagang tingnan natin ang konteksto ng chapter 14 para makita natin, maunawaan natin yung binibigyang pansin ni Pablo na issue. Ang Romans chapter 14 ay tungkol sa mga mananampalataya, believers na may iba't ibang conviction tungkol sa pagkain. Yung iba, sabi nila, pwedeng kainin ito. Sabi ng iba, hindi pwede. Merong mga special days, may mga banal na araw, may mga hindi banal na araw, at iba pang disputable matters, mga pwedeng pagtalunan. May mga taong nagja-judge, mali ka, ito ang tama. May mga taong nagdi-despise. May mga taong minamalit ang kapwa believer. At sinasabi ni Pablo sa kanila, remember who is Lord. Hindi ikaw ang Lord ng iyong kapatid. Hindi ikaw ang Lord ng aking kapatid. Jesus is the only Lord. At kung pareho tayong kay Kristo, may dahilan tayong maging humble. May dahilan tayong maging gracious. May dahilan tayong magmahal. Yung mga batid, sa channel of Hope Victoria Mission Church, may mga bagay na maaari tayong pagkakaiba-iba. May iba't ibang personality, may iba't ibang background, may iba't ibang experiences, may iba't ibang preferences. Subalit higit sa ating differences ay may isang bagay na nag-uugnay sa atin. One Lord. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Kaya huwag nating hayaan ang mga secondary differences ay sirain ang unity na binili
ng Panginoon Kristo ng kanyang dugo. Hindi ibig sabihin wala ng katotohanan, hindi ibig sabihin ito wala ng conviction. Ang ibig sabihin, Christ must remain greater than our preference. At kung si Kristo ang sentro, magkakaroon ng humility. Kung si Kristo ang sentro, magkakaroon ng grace. Kung si Kristo ang sentro, magkakaroon ng love. Kung si Kristo ang sentro, magkakaroon ng unity. Ang tanong, paano tayo mamumuhay bilang mga taong na kay Jesus? Una, mabuhay tayo ng may surrender o pagsuko. Kung tayo ay kay Kristo, sabihin natin, Lord, you are the Lord of my life. Hindi Lord, bless whatever I decide. Hindi ganon. Kundi, Lord, teach me to desire what you desire. Pangalawa, mabuhay po tayo ng mayroong layunin na purpose. Ang bawat araw may purpose. Hindi aksidente ang buhay mo. Hindi aksidente ang opportunity na mayroon ka. Hindi aksidente ang ministry na ipinagkatiwala sa iyo. Tanungin po natin, Lord, paano kita mapaparangalan sa buhay ko? Pangatlo, paano natin maipapakita kung si Kristo talaga ay tayo, kung talagang tayo ay na kay Kristo na? Mamuhay po tayo ng may kabanalan. Kung tayo ay kay Kristo, hindi natin dapat sabihin, basta mahal ako ni Jesus, kahit ano na lang. Lahat pwede kong gawin, hindi po ganon. Ang grace ay hindi permission para manatili sa kasalanan, lalo tigit para gumawa ng kasalanan. Ang grace ay imbitasyon sa bagong buhay. Dahil tayo ay kay Jesus, nais nating mamuhay na nakalulugod sa Kanya. Pang-apat, mamuhay po tayo ng may pag-ibig. Kung tayo ay kay Jesus, dapat makita ang karakter ni Kristo ni Jesus sa pakikitungo natin sa iba. Magmahal tayo, magpatawad tayo, mag-encourage tayo, mag-build up tayo, maglingkod tayo. Dahil ang taong alam na siya ay minahal ni Kristo ay natututong magmahal. Panglima, mabuhay ng may pag-asa. Live with hope. Mga kapatid, hindi po natin alam ang lahat ng tungkol sa bukas. Hindi nga natin alam kung buhay pa tayo bukas. Pero ang alam lang po natin at tiyak na dapat nating malaman at tanggapin ay ang katotohanan kung sino ang may hawak ng bukas. Walang iba kundi si Jesus. Jesus is the Lord of tomorrow. Jesus is the Lord of today and He is the Lord of yesterday. At sapat na yun mga kapatid. So, when life becomes difficult, pag dumating po tayo sa buhay na napakahirap, puno ng pagsubok, baka may ilan sa atin ngayong umaga ay may mabigat na pinagdadaanan. Baka may family concern, family problem. Baka may financial burden. Baka may ministry challenge. Baka may personal struggle. Baka may prayer na matagal nang hindi nasasagot at maaring tinatanong mo, Lord, nasaan ka? Mga kapatid, pakinggan nyo ito. Kahit hindi mo nakikita ang ginagawa ng Diyos, He is still Lord. Kahit hindi mo naiintindihan, He is still Lord. Kahit hindi pa dumarating ang sagot, He is still Lord. Kahit may luha, He is still Lord. Kahit may pagkawala, He is still Lord. At kahit harapin natin ang kamatayan, Jesus is still Lord. Kaya ang ating confession, ang ating declaration today, I belong to Jesus. Mga kapatid, maraming bagay ang gustong magbigay sa atin ng identity. Ang mundo ay nagsasabing, you are what you have achieved. Sinasabi ng culture, you are what people think of you. Sinasabi ng materialism, you are what you own. Sinasabi ng performance, you are what you accomplish. Minsan, ng ating past ay nagsasabing, you are what you did. Pero ang Ebanghelyo, Gospel ay nagsasabi, you are Christ. You belong to Jesus. At kapag ito ang foundation ng ating identity, hindi tayo madaling matitinag. Kaya mga minamahal na kapatid, ang Romans chapter 14 verse 7 to 9 bring us back to the heart of Christian identity. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. We live unto the Lord. Hindi tayo namatay na walang pag-asa. We die unto the Lord. At ang pinakamahalaga, we are the Lord's. Bakit? Dahil si Kristo'y namatay, si Kristo'y
muling nabuhay at si Kristo ay nabuhay sa walang hanggan. At siya ay Lord of the living and Lord of the dead. Kaya ngayong Lord's Day mga kapatid, huwag nating kalimutan kung sino po tayo. Kapag may tagumpay, let us declare and let us confess, I belong to Jesus. Kapag may kabiguan, I belong to Jesus. Kapag may blessing, I belong to Jesus. Kapag may burdens, I belong to Jesus. Kapag may sagot sa panalangin, I belong to Jesus. Kapag naghihintay ng tugon sa panalangin, I belong to Jesus. Kapag malakas ang katawan, pananampalataya, ang negosyo, I belong to Jesus. Kapag mahina ang ating physical life, spiritual life, trabaho, negosyo, I belong to Jesus. Kapag naiintindihan natin ang kalooban ng Diyos, I belong to Jesus. Kapag hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari sa buhay po natin, I still belong to Jesus. At maging sa buhay o sa kamatayan man, isa ang ating declaration, I belong to Jesus. Kaya mga kapatid, gawin po natin itong declaration na ito bilang congregation. Sabihin natin, hindi ako nabubuhay para sa sarili ko. Ako ay nabubuhay para sa Panginoon. Ang buhay ko ay hindi aking sarili lamang. Ako ay kay Jesus. Ang aking pamilya ay kay Jesus. Ang aking trabaho ay kay Jesus. Ang aking ministry ay kay Jesus. Ang aking future ay kay Jesus. Ang aking mga pangarap ay ipinagkakatiwala ko kay Jesus. Ang aking mga pagsubok ay ipinagkakatiwala ko kay Jesus. At maging sa buhay man o sa kamatayan, ako ay sa Panginoon. At sabihin po natin ng buong pananampalataya, I belong to Jesus. And for today, ang ating pong hope declaration, hold on to Jesus. Kakapit ako kay Jesus sa bawat panahon ng aking buhay. Offer my life to Jesus. Inihahandog ko o ihahandog ko sa Kanya ang aking buhay, oras, talento at paglilingkod. Place my identity in Jesus. Ang aking pagkakakilanlan ay hindi nakabatay sa mundo kundi kay Kristo. And trust everything to Jesus. Ipagkakatiwala ko sa Kanya ang aking pamilya, kinabukasan, mga pangarap, mga pagsubok at buong buhay. At ang buong puso ko ay ipapahayag ko, I belong to Jesus. Bago po tayo manalangin mga kapatid, nais kong bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na personal na tumugon sa salita ng Panginoon. Marahil, matagal ka nang nasa church. Marahil, matagal ka nang naglilingkod. Marahil, kilala mo na ang mga Christian words o mga theological terminology. Pero ang tanong ngayong araw ay hindi, do you know about Jesus? Hindi po yan ang tanong. Ang tanong ay, do you belong to Jesus? Kung ikaw ay hindi pa tunay na nagtitiwala kay Kristo, ang invitation ng gospel o imbitasyon ng ebanghelyo ay hindi try harder, kundi hindi rin become a better person. Ang imbitasyon po ay come to Christ, believe in Christ. Si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan. Si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Si Kristo ay nabuhay na muli. Si Kristo ay Panginoon at sa Kanya ay may forgiveness. Sa Kanya ay mayroong grace. Sa Kanya ay may bagong buhay. Sa Kanya ay may hope. Kaya kung ikaw ay lumalapit kay Kristo ngayong araw, sabihin mong, Jesus, I surrender my life to you. Jesus, I trust you. Jesus, you are my Lord. Jesus, forgive me to my sin, for all my sin. Jesus, I belong to you. Kaya mga kapatid, tayo po'y manalangin. Tumugon po tayo sa biyaya ng Kanyang salita at tayo'y magpasalamat sa Kanyang pangungusap at sa Kanyang mensahe. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po dahil ngayong araw ay ipinapaalala mo sa amin ng isang katotohanan hindi namin dapat kalimutan. We are the Lord's. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahon na ginawa naming sentro ang aming mga sarili. Patawarin mo kami kapag mas pinipili po namin ang aming sariling kalooban kaysa sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, dakilang Diyos, kapag hinahayaan namin ang opinyon ng tao ang magtakda ng aming identity. Tulungan mo kaming muling bumalik kay Kristo. Salamat po dahil si Jesus ay namatay para sa amin. Salamat dahil siya ay nabuhay na muli.
Salamat dahil siya ay buhay magpakailanman. At salamat po dahil siya ang Panginoon ng mga buhay at mga patay. Panginoon, turuan mo kaming mabuhay para sa iyo lamang. Sa aming pamilya, gamitin mo kami. Sa aming trabaho, gamitin mo kami. Sa aming mga ministry, gamitin mo kami. Sa aming community, gamitin mo kami. Sa aming church, gamitin mo kami. At sa bawat araw ng aming buhay, hayaan mong makita ng mga tao si Jesus sa amin. Kapag may pagsubok, bigyan mo kami ng pananampalataya. Kapag mayroong uncertainty, bigyan mo kami, Panginoon, ng pagtitiwala. Kapag mayroong kalungkutan, bigyan mo kami ng comfort. Kapag may blessing, bigyan mo kami, Panginoon, ng humility. At sa lahat ng panahon, turuan mo kaming sabihin, I belong to Jesus. Aming Panginoon, ang buhay namin ay iyo, ang pamilya namin ay iyo, ang ministry namin ay iyo, ang kinabukasan namin ay iyo, at paging sa buhay o sa kamatayan, kami ay sa iyo. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang lahat po'y magsabi ng amen at amen. Mga kapatid, dalhin natin ang salitang ito hindi lamang sa church ngayong araw, dalhin natin ito sa ating trabaho, dalhin natin ito sa ating relationship, dalhin natin ito sa ating mga desisyon at dalhin natin ito sa bawat pagsubok na haharapin po natin. Kapag tinatanong ng buhay, kanino ka nabibilang? Alam na natin ang sagot. I belong to Jesus. At dahil tayo ay kay Jesus, mabuhay po tayo para sa Kanya. Maglingkod tayo para sa Kanya. Magmahal tayo para sa Kanya. Mabuhay tayo ng may kabanalan para sa Kanya. At sa lahat ng panahon, tandaan po natin, whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Mga kapatid, Happy Lord's Day. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Let's go forth and declare this. I belong to Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen.